Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Panggap, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Panggap, Ruth Abaw Live. Kumusta mga mister, mga misis? Kumusta ang ating mga love life, mga mister, mga misis? Okay, ngayon po sana dahil dito sa ating mga tinatalakay ay gumaganda at naayos, natutulungan namin ang inyong mga love life para gumanda. At mamaya po, again, dahil it's a Pancreas Wellness Day, ang gagawin po natin ay meron tayong isang, actually ito'y texter. So, hindi ko na ito inayos. Actually, Bisaya pa nga po ito eh. Hindi ko na siya inayos. Basta itatranslate ko na lang sa pagkakaalam ko. Tapos, magbigay po kayo ng advice sa ating texter. Again, ang mapipili po nating pinakamagandang advice ay magwawagi po ng 30 capsules ng Krebsi. Ipapadala po sa inyo kahit saan mang lupalop kayo ng Pilipinas naroroon. Free po yung shipping, ipapadating po sa inyo. So, yung para dun sa mga gustong manalo ng Krebsi capsules, 30 capsules po ito, pwede po kayo mag-text sa 0916-1608-168. Again, ang ating text line, kung gusto nyong sumali sa ating promo, kung saan ang Pancreas Wellness Center, ay mamimigay ng 30 pieces ng Krebsi capsule, 0916-1608-168. Kumusta ang ating mga sex lives? Aba, syempre, maraming mga nag-iinit. Meron nga nag-post kanina sa Krebsi Facebook page talagang, pari, sabi niya. Maganda talaga sa pampagana, pari, sabi niya. Okay, akala ko pari yung sinasabi niya. Sa pari pala, ayun. So, gumaganda ang sex lives ni Mr. at ni Mrs. dahil sa Krebsi, lalong-lalo na sa mga menopausal women, umaayos at nababasa ang kanilang mag-vajayjay. Hindi na dry, kaya tuloy-tuloy ang kanilang pakikipaglabing-labing sa kanilang mga mister kahit na mga nag-menopause na. Kumusta ang ating kalusugan? Naku, dumadami. Meron na naman po tayong nakakatuwa, pero we will get in touch with her tomorrow. Nako, natakot siya kasi bumaba na daw yung BP niya, 120/60, which is normal. So, ang tinatanong niya kay Doc Bunny kung kailangan na ba, pwede na bang tanggalin yung kanyang maintenance medicine. So, talagang maganda po para sa BP, yan, para sa sugar, creatinine, triglycerides, cholesterol, yung mga ganyan. Sumasarap ang tulog daw sa Krebsi, pero nagkakaroon ng napakaraming energy, hindi madaling mapagod, humahaba ang buhok, tumitibay ang mga kuko, bumabata. Tanong niya na lang si Aling Estrella na hindi naniniwala ano daw ba bago sa kanya at bakit mukha siyang bata. Ayan, okay. So, ayan po. Yan ay dahil sa Krebsi at ang kapartner ng Krebsi, ang Aveo. Gumaganda at bumabata tayo dahil din sa Rosy Peel. Ayan, maraming salamat sa Rosy Peel. Yung mga nakakamiss na ng discussion natin sa Rosy Peel, so mamaya po tatalakayin natin yan. And of course, ang ating paboritong kape, ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Okay, narito pa po. Mamaya, para doon naman, ang makakausap po natin mamaya ay si Doc Mike Fortune. Meron pa rin pong mga nagtatanong tungkol sa acupuncture. Ano ba yung acupuncture? So mamaya, at saka yung mga needles, meron palang acupuncture needles na available dito sa Pancreas Wellness Center. In fact, papakwento natin mamaya kung ano itong acupuncture needles. At ano, kasi sila Miss Cheryl Pura, ayan, at sila yung Pura ay kumuha ng acupuncture needles. Ang ganda-ganda daw ng effect sa kanila. So, tatalakayin din natin yan. Ngayon, ganito po. Abangan po ninyo dahil kung kayo po ay nasa area ng malapit sa Pancreas Wellness Center, kayo ay taga-Cainta, Pasig, sa bagay kahit Quezon City na malapit dyan sa Wellness Center na yan, Rizal, Montalban, Marikina, at gusto po ninyong makakuha ng libreng quantum magnetic resonance check-up at libreng detox,
Mamaya ibibigay ko yung text line ni Tita Dang para doon po kayo mag-text kung gusto niyo mapasama. At si Tita Dang po ang mamimili ng mananalo ng free check-up ng quantum magnetic resonance at ng libreng detox. Ayan, okay. So, bago natin at meron tayong testimonial mamaya ng Krebsy. Ay, pagkaganda-ganda. Krebsy at saka ng Pancrest Wellness Center. So, eto na muna ang ating tampok na problema para sa gabing ito. Good morning, Pangga. Ayan, kasi umaga po siya nag-text. Ano po ba ang dapat kong gawin? Maraming beses pong naghubad ng uniform, pati bra at underwear sa harap ko sa loob ng kwarto sa bahay ng lady boss ko. She is professional, respected, intelligent, understanding, and super kind, the office head ko. Active din siya sa church. She's married na. Why kaya gusto niyang ipakita sa akin ang katawan niya? Please advise me po. My name is Donnie. Ano kaya ang gagawin ko kung halimbawa itong babaeng ito ay naghubad sa aking ang harapan? Parang hindi yata siya, parang ito, Bisaya na po ito, kaya susubukan ko Tagalogin. Parang hindi daw siya naliligayahan sa kanyang husband pagdating sa sex. Kaya ano kaya ang dapat kong gawin? Pagbigyan ko ba si ma'am or hindi? Bigyan niyo ako ng advice. Mukhang ang lumalabas po kasi, ang lalaki o ang husband ni ma'am ay may sakit sa kanyang heart. Maapektuhan ba yung sex life sa kanyang wife? Kung halimbawa masobrahan na talagang masyadong masarapan yung kanyang mister, will that result in a heart problem? Especially kung very aggressive ang girl, na talagang pagkahat na hat ng katawan ni girl. Makakaresulta ba ito sa heart problem? Ayan. So, bigyan po natin ng advice si Donnie. Kung ganito lalong-lalo na kung kayo po ay merong kalintulad na problema, para bang hindi naguhubad kayo sa harapan ng ibang lalaki, hindi ganon. O kaya sabagay, pwede rin. Yung mga lalaki, may babaeng naghubad sa harapan ninyo, anong ginawa ninyo? Ayan, okay? At isa pa, kung halimbawa, kung kayo ay may heart problem, may epekto po ba sa inyo yung pakikipagtalik? Kumbaga, ano ba ang sabi ng inyong doctors? Mag-text po kayo at ang pinakamagandang advice ay mananalo po ng 30 capsules ng Krebsy. Again, ang ating pong text line para kung gusto niyo sumali sa ating promo, 0916-1608-168. Again, 0916-1608-168. Magbabalik po kami. Sandali lamang po. Bangga Ruth Aba Live. Ito ang DWIZ 882. Sawa ka na ba sa pagbabayad ng mataas na bill ng kuryente? Halos sa pagbabayad na lang ba ng kuryente napupunta ang sweldo mo? Sawa ka na ba ng kapapaypay dahil lang sa hindi mo afford ang magpakabit ng aircon? Naiinis ka ba dahil kahit anong tipid mo ng kuryente ay mataas pa rin ang binabayaran mo? Pwes, mga mister at misis, eto na ang sagot sa inyong matataas na electricity bills. Narito na ang Endo-Ergic Thermodynamic Chips mula sa Japan. Tinatanggal ng mga chips na ito ang excess o sobrang radiation o kung tawagin ay electropollution mula sa ating mga appliances. Ang resulta, mas nagiging efficient o maayos ang daloy ng elektrisidad sa ating mga appliances upang makatipid sa ginagamit nitong kuryente. At dahil dyan, maaring bumaba ang inyong electricity bills ng mula 25 hanggang 50%. Kahit ano pang hinihintay nyo, kabitan na ng Endo-Ergic Thermodynamic Chips ang inyong mga appliances ngayon. Para sa karagdagang detalye at mga tanong, pwede mag-text sa 0920-223-5888. Muli, ang kanilang text line 0920-223-5888. Miss Marilyn Castro ng Cubao, Quezon City. 15 years ng diabetic. Magbabahagi ng kanyang magandang karanasan sa paggamit ng Krebsy.
Magandang umaga po. Ako po si Marilyn Castro po. Jojo po kung tawagin ng mga kaibigan ko. Taga Quezon City. Po nasa tahanan lang po ako sapagkat po ako po ang kanilang pong lola. Nagbabantay po ako ng 4 na bata. Naglalaba po ako, naglilinis. In short po, pambahay talagang ina. Lola po pala. April 17 po ako nagsimulang uminom ng Krebs dahil po sabi po ng amin pong nagsabi po sa akin si Bong Palma maganda raw po, subukan ko. So nung sinubukan ko po yon, una 3 lang po kasi takot po akong uminom ng mga herbal dahil po sa inom po ng herbal, nagkaroon na po ako ng na may allergy. So pag inom ko po ng 3, pagkatapos po ng 3, naramdaman ko nakakatulog na ako ng ayos. Hindi na po ako natutulog ng alas 3 na madaling araw, 1:00, alas 2. Once na nakahiga na po ako, mamaya po nakatulog na po ako. Itong aking mga kamay, napansin ko na rin po na nakakapagsara na ng pusa. Hindi na po siya masakit, pwede na po mag-close open. Pagkatapos po, pag po ako naglalaba, hindi na po ako pagal na parang akala mo, dahil po ang nilalabang ko talaga 2 sako, 3 sako, dahil po sa mga apo ko yan, anak, ako po naglalaba. Pagkatapos mo doon, nagagalit nga po ang asawa ko dahil tigilan ko na raw po dahil para po akong lantang gulay. Pero aywan ko po ngayon parang iba, parang sabi nga ng asawa ko, hyper ako. Hindi raw po ako napapagod. Parang nga pong walang nararamdaman, yung aking pong dibdib na kumakabog-kabog, wala na rin po yun. Pag umaakyat po ako ng overpass na hinihingal at ang aking pong mga paa ay masasakit, wala na rin po yun. Pagkatapos po nun, dati po kasi yung isa pa pong karamdaman ko, yung pag itinataas ko ang kamay ko ay ang aking mga damit para magbihis, kailangan ko po ng isang katulong para pagtaas po ng aking mga kamay, kailangan may tataas din ang aking damit kasi po hindi ko po kayang itaas ang kamay ko na ibalik agad. So ngayon po kahit maganyan-ganyan po ako, okay na po ako, nakakapagsumba na rin po ako. Hindi na po katulad doon pag nagsusumba, yung mga paa ko parang tumitigil. Kasi po, pag inuunat po ang paa ng diabetes, meron pong yung tumataas po yung mga niya rito, parang may yung pag nangangawit po na sobra-sobra po na hindi maibalik, na sumasakit po talaga, halos ikamatay mo pag italaas mo yung paa mo yun. Pero ngayon, nung lahat ng naramdaman ko na yan, nawala po at meron din po akong anak na may bukol po siya rito. Ang sabi po ng doktor, for biopsy. Sabi ko, anak, try mo lang ito, iniinom ko. Hindi naman masamang mag-try tayo kasi malay mo lang, di ba? Kung ako nga gumaling, ikaw pa kaya? Sabi ko gano'n, mama, iniinom akong gamot. Try mo, inumin mo rin to. Sabi ko gano'n. Sabi daw ng doktor, dahil po nung mga July po yun babayopsy na siya. Itong year na rin po ito. Nung uminom na po siya, bumalik po siya sa akin. Sabi ng doktor, wala na daw po. Wala na daw po yung matigas na yon. At wala na daw po, magaling na daw po. Hindi na raw siya ibabayos. Kaya sana, sa akin po, dahil na-prove ko naman, dahil isa po akong type 2 diabetes, nakakatulong po. Hindi ko naman ibig sabihin na, siyempre hindi ko naman sinabing alisin natin yung gamot natin. Ipagpatuloy din yung gamot nyo. At uminom kayo ng Krebs dahil tulong po, dahil may vitamins po yun. Di ba tama naman po ako, vitamins. Hindi ko naman sinabing, huwag nyo nang inumin yun. Pero ako po nagbabawas ng gamot. Bumababa po kasi ang sugar ko Katulad po dati, kahit po nag-insulin ako sa gabi, sa umaga nag-200 ako. 300. Hindi po bumababa talaga ng 80. Nung uminom na ako ng Krebs, napapansin ko parang nanginginig ako. Nung pag nagtitingin ako, check po ako ng sugar ko, nag-83, 81, nagno-normalize siya. Pag after 2 hours siguro sa kinakain ko lang, nag-abot naman ng 200, mga panghapon na yon. Pero every morning talaga, 80 lang ako, which hindi ko nare-reach yun.
na pagpunta ako dyan sa magpakuha ko, alam niyo po ba na 230, 300, parang ano ba yan? Kasi po masama po yun pag parating gano'n maapektuhan yung kidney ko, umiiyak na po ko. Malaking pasasalamat ko talaga dyan sa cribs natin dahil 80, hindi ko na-reach yun. How many years ago, hindi ko ma-reach everyday gano'n. 15 years na akong diabetes. So, ito pong year na lang ito na umaabot ako since nung itong May, lagi ko nga kukuha yung pinakamataas po sa umaga, nakukuha ko 110. Pero laging 80, 83, 87, 81, ganyan po. Kaya maraming po salamat sa inyo sa paggumawa ng Cripsy na yan na makatulong po sa mga taong katulad kong mahirap na pwedeng bumili na kahit 16 pesos lang po mabibili mo na. Isa-isa lang, hindi po kailangan bumili ka ng 100 pieces, 100 capsule para mainom mo, matry mo. Pwede nyo pong inumin ng isang araw, 16, pumunta kayo ng Mercury. Kung gusto nyo ulit, bumili kayo. Ngayon kung matry nyo na lahat, mas dami po. Maraming pong salamat. Cribsy, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Cribsy Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Cribsy. I would like to thank Flawless Skincare Clinic for my dermatological services, lalong-lalo na po sa aking dermatologist na si Dr. Evelyn San Luis. Siya po ay matatagpuan sa Flawless 5th Floor Mega Mall, Mondays to Fridays, 1 p.m. to 7 p.m. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Jewels Clothing Store para sa aking mga clothes at sa aking mga t-shirts. You can visit them at any SM, Robinsons, and Walter Mart department stores na malapit sa inyong mga lugar. Please check out their ongoing sale where you can buy great t-shirts for only 100 pesos. Bangga, Ruth Abao, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. At coffee break po muna tayo mga mister, mga misis. Alam niyo ba na ang kape ay ang pangalawang pinakasikat na inumin sa buong mundo? Pumapangalawa po ito sa tubig. At sa dami ng klase ng mga naglalabasang kape, dapat maging mapanuri. Dapat Gin 7-in-1 Coffee Mix, kung saan hinaluan po ito ng Korean ginseng na tumutulong palakasin ng katawan at patalasin ng isipan. Meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant, mayaman sa vitamins, minerals at beta-glucans na nagpapalakas ng ating immune system. Meron din itong spirulina na mayaman sa protina. Binansagan din itong superfood dahil nagbibigay ng iba't ibang nutrients na kailangan ng katawan para maging masigla. May ganoderma na nakatutulong sa pagpapalakas ng immune system, tumutulong proteksyonan ng atay, balansehin ang kolesterol at pagandahin ng sirkulasyon ng dugo. Kaya ang Gin 7-in-1 Coffee Mix, hindi lamang po basta kape dahil sa mga kakaibang sangkap nito. Mabibili ang Gin 7-in-1 Coffee Mix sa mga leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. Okay, para dun sa mga gusto pong sumali na manalo ng free detox at free QMR check-up sa Pancrest Wellness Center, sa mga taga-Cainta, Marikina, Pasig area, Rizal area, at sa Quezon City, yung Quezon City na malapit dyan sa may Marikina, pwede po kayo mag-text kay Tita Dang, 0905-200-2217. Again, 0905-200-2217. Pwede din po sa SUN number niya, 0932-305-8717. Again, 0932-305-8717. At ito pong isa sa mga natulungan natin. Ako, pagkabilis-bilis naman ang reaksyon nito. June 5 lamang nagpunta, naging Pancrest Wellness patient. Ngayon, masarap na ang feeling niya. Si Miss Teresa Mabao. Ayan. Miss Teresa, good evening. Good Ma'am evening Teresa? po. Ma'am Teresa? Hello? Hello, Ma'am Teresa? O, pakilakasan po, Ma'am Teresa.
Hello po. Ayan, good evening po. Kumusta na po kayo? Ito, malakas na ako eh. Hindi to Oo. ganang dati. Ano po bang ikinonsulta nyo kay Doc Bunny nung June 5? Po? Ano ang ikinonsulta nyo kay Doc Bunny nung June 5? Hindi ko makarinig. Ano po? Ay, hindi marinig. Naku, hindi marinig ni Aling Teresa. Sayang naman. Ayan. Aling Teresa? Hello? Ayan, oo. Ano po yung, okay, ganito na lang. Ano po yung naramdaman nyo na pagkatapos nyong pumunta sa Pancras Wellness Center? Ano po, yung gumana kong pakiramdam ko, nawala na yung pamamanin ng dibdib ko, saka yung pananakit ng katawan ko. Oo. Ilang Krebsi po ang ininom po ninyo, Aling Teresa? Nung una, dalawa yun, isa sa umaga, sa gabi, bago kumain. Opo. Hanggang ngayon, ganun po ang iniinom nyo. Twice a day po kayo. Twice a day po kayo hanggang ngayon. Sa ngayon, isa na lang sa gabi. Okay. So, ibig sabihin dati po, marami kayong mga sakit-sakit sa katawan na nararamdaman na wala na po. Opo. Ayan. At saka, bakit daw namamanhid yung dibdib nyo? Anong sabi ni Doc? Meron daw, bumabara na kunti sa mga ugat ko sa may, puso. So, ang bilis. Ibig sabihin, June 5 lang kayo nagsimula na wala na ho yung pamamanhid ng dibdib nyo. Oo nga po. Kaya malaking pasasalamat ko sa Krebsi. Mula na makainom ako. Oo. Naku, oo. So, Aling Teresa, ipagsabi po natin sa lalong-lalo na kapag meron kayong mga kamag-anak. Ilang taon na po ba kay Aling Teresa, if you don't mind? Ilang taon na po sila? Ay, 51. 51. 51 o 61? 5'1". 5'1". Bata pa kayo. Si Mister, nasaan po si Mister? Andiyan pa si Mister. Wala, single po ako. Single ka? Nako, parang nakikinita ko na kung anong in-advise sa inyo ni Doc Bunny. Kasi single, ayan, okay. So, kung meron po kayong, ayan, so, Aling Teresa, maraming salamat po pag-share po sa amin. So, ayun, at kung meron po kayong mga kamag-anak, mga kakilala na pwede nating matulungan, narariyan po yung Pancras Wellness Center po para sa kanila, para matulungan po natin sila sa mga health problems nila. Pero wala po kayo iniinom ng mga maintenance medicine, Aling Teresa? Wala na, tinigil ko na. Yun na lang resita sa akin ni Doc Bunny. Wow, okay okay yun Naku, maraming salamat. Nakatulong tayo. Okay. Aling Teresa, maraming salamat po. And hopefully, one of these days, magkita-kita tayo. Sana mai-record po yung testimonial nyo para marami po ang makinabang na nangangailangan din ng tulong. Oo, maraming salamat din kay Doc Bunny, lalo na kay Tita Dan sa pag-invite sa akin. Oo, sige po. Maraming salamat. Aling Teresa, maraming salamat Salamat din. Okay, bye-bye po. Yan, yung mga kaibigan si Aling Teresa Mabo. Wow! Ang galing naman nun. Ay, marami na naman maiinggit. Marami nagte-text. Pangga, bakit ako hindi ganyan? Talagang ganun Kaya kailangan kayo, i-check up kayo. Biruin ninyo, June 5 lang siya nag-start. Hello! Tapos Krebsi lang ininom niya. Tapos nawala na yung sakit ng katawan niya. Pagkatapos nawala yung pamamanhid ng dibdib. Ayan, talagang Tita Dang. Ang sarap nga naman ng feeling na meron tayong natutulungan. Okay, so ito po, we'll have to pause for a break para pakinggan natin ang isang testimonial din ng Krebsi. Tapos in a little while, si Doc Mike naman po, Doc Mike Fortun, ang ating makakausap. Sandali lamang po. Magandang araw po sa lahat ng
sa lahat ng ating tagapakinig at lahat ng gumagamit ng Krebsi. Ako po si Ginang Yolanda Balagtas na nakatira sa Jaén, Nueva Ecija, na dati po akong guro. Ako po ay magpapatunay na noong una po, masakit ang aking talampakan. Nung hindi pa ako gumagamit ng Krebsi. Sa kasalukuyan po, dahil po sa paggamit ko ng Krebsi na ito na napakaganda, nawala po ang aking sakit ng talampakan, sakong, at bumaba po ang aking kolesterol. Napakalaking bagay po sa akin ng nagawa ng Krebsi. At ngayon po, halos nakatatakbo na po ako dahil sa nawala na ang lahat ng nararamdaman ko sa aking sakong at sa aking tuhod. Maraming salamat po at sana po ay gumamit kayo ng Krebsi at hindi po kayo magsisisi. Krebsi, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Krebsi Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krebsi. Bangga, Ruth Abao, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Okay, balik na po tayo mga kaibigan sa ating programa at kapiling na natin sa kabilang linya si Dr. Mike Fortun. Hi Doc Mike, good evening! Hello, magandang gabi po sa iyo, Pangga, at sa mga lahat ng ating mga minamahal na taga-sunod sa programa mo tuwing gabi, at sana nasa mabuting kalusugan kayong lahat sa awa ng Diyos. Yan, okay. Doc Mike, alam mo, from the last interview natin, meron pa rin nagtanong. Ang sabi niya nga, ano daw yung acupuncture? Acupuncture, oo. So, pakipaliwanag nga natin ulit, Doc Mike. Mukhang marami pa sa mga listeners natin ang hindi nila alam kung ano yung acupuncture. And again, ulitin ko naman po, si Doc Mike po ay nagbibigay, ang tawag nito, nanggagamot through acupuncture sa Pancras Wellness Center every Tuesday and Wednesday ka, Doc Mike, di ba? Opo, at every Sunday, we do also the quantum magnetic resonance po sa mga pasyente natin. Okay, Sunday, may quantum magnetic resonance po yan, check up. And then yung mga kailangan i-acupuncture, yun, Tuesdays and Wednesday kayo, Doc Mike, no? Yes po, tama po. Yeah, okay. So, Doc Mike, pakiulit, ano ba yung acupuncture? Okay, yung acupuncture ay nagsimula talaga ito sa China at bahagi din ng India way back 5,000 years ago, no? And okay. Yung acupuncture, ito yung principle ng acupuncture, yung may tinatawag tayo na blood and qi flow. So, ibig sabihin, yung acupuncture is tinutusok doon sa particular na meridian, kung tinatawag natin. Marami tayong meridian o channels, kagaya ng lung meridian, stomach meridian, so on and so forth. Ito po ay nagpo-promote po siya ng blood flow and energy circulation sa katawan natin. So, ito ay nakakatulong din to uplift, no, yung spiritual, emotional, mental, spiritual, yung physical aspects ng tao. So, yung tinatawag nating blood flow, nagta-travel along the pathways, yung tinatawag nating meridian. At kung meron pong mga bara sa katawan, ay nagkakaroon tayo ng negative effects sa katawan natin. So, kailangan po natin na malagyan o maglagay tayo ng karayom o tusok doon sa particular na area na may problema para po magkakaroon po ang pasyente ng kaginhawaan at magkaroon po siya ng lunas doon sa particular na sakit na meron po yung pasyente natin. Aha. So, ibig sabihin, Doc Mike, kasi parang yung iba siguro pa, ano ba yan? Tusok-tusok lang, tapos gagaling na ako. Opo. Ang kagandahan kasi ng acupuncture, no? Kasi yung iba parang natatakot sila kasi may invasion nga, may tinutusok. Yes. Pero ang
doon sa mga listeners po natin, di po sila dapat matakot, but instead dapat silang matuwa at dapat silang mapalagay ang loob dahil yung pinaka-primary effect ng acupuncture, dalawa po yun. Yung tinatawag nating subjective at objective. Isa sa mga subjective effects na meron yung acupuncture is magkakaroon siya ng slight pain or yung tinatawag na merong a konting appearance of peculiar sensations, Pero right after the sessions, nagkakaroon po siyang refreshing effect. So, yung tusok lang, merong 4 na principles po yun na pwedeng maramdaman ng pasyente. Yung una-una, yung numbness, yung parang nagnanam. Pangalawa, yung heaviness, yung medyo mabigat. Heaviness. Yung patlo is slightly soreness, na may konting kirot ng konti. Tapos, yung tinatawag na distension. So, ang pinaka-primary effect talaga, unang-una is yung analgesic effect. Yung tinatawag natin kung merong sakit o merong pain, analgesic. Opo, so natatanggal yung pain. It also serves as anesthetic o anesthesia doon sa pasyente. So kung meron siyang malalang sakit o merong pain, yung iba nga in China, yung surgical procedures na ginagawa nila doon to lessen the amount of anesthesia sa katawan. So they also put needles in a particular meridian para po maiwasan yung pagkakaroon ng masamang epekto doon sa pasyente. Although nagsisedate tayo, pero is less minimal effect after the surgical procedures kasi nga gumagamit po sila ng needles para to sedate the patient. In a very natural way po yun. Wow! So, ibig sabihin, Dok, sandali, kasi alam natin na maraming maraming mga dangers yung gagamit ng general anesthesia. So, sa China pala, ginagamit nila acupuncture para i-sedate yung pasyente? Exactly. Doon sa mga, kasi hindi naman natin maipakita sa Pilipinas, you can go over with the YouTube channel na may mga procedures doon sa China, even in Singapore or even in Korea, ginagamit na nila yung acupuncture as alternative way to alleviate, to help patients in sedating the patient na hindi tayo nagkakaroon ng bad effect right after the surgery. Okay yun Pero ganito, Doc Mike, yung iba kasi takot talaga sa needles. Ano bang kasi pag nakita nila, aba naman ng mga needles na yan? Yung ba yung lahat na yung needles na yan, ipapasok sa akin yan? Hindi naman po. So, maliban doon, ang needles na ginagamit natin, dalawa lang yung klase, Pero actually, there are about 9 types of needles. Pero yung pinaka-common na ginagamit po natin, yung tinatawag na piliform needles, yun lang pong it measures from 0.1 or ibig sabihin 1 inch hanggang 1.5 inches na haba ng needles. Pero actually, yung ranges po ng ang iba-ibang klase ng needles, it starts po yun ng 0.5 hanggang 8 inches. So, ganun kahaba yung panghuling type of needles, So, ginagamit po yun especially for medyo mga obese, mga degenerative type of diseases, or especially for sedations. So, pero ang ginagamit lang po natin sa clinic, yun lang pong 0.1 hanggang 1.5. Yun po yung sa body acupuncture ginagamit natin. Pero kung gagamit po tayo ng facial cosmetic acupuncture, lalo na dun sa mga pasyente nating merong mga Bell's palsy or facial paralysis, it also, ang haba lang niya is 0.5. So kalahati ng inch lang po yun. So hindi po yun lahat binabaon. So kung 0.1, so kalahati lang po yun. So bali, ang nakabaon lang po sa katawan is only 0.5 inch. So, kung medyo mataba ng konti yung pasyente natin, yung 1.5 inches na needle, mga 1 inch po yung nakabaon doon. Pero, hindi po yun masakit. Kasi, yung needles po natin, napakanipis po siya. It seems like halos kasing haba o kasing taba lang po siya ng buhok po natin. So, painless po talaga. Oo. At saka, sinasabi mo kasi kanina, Doc Mike, na parang may analgesic. So, pag nilagay mo yon parang wala ka maramdaman kasi may analgesic effect. Tama ba yun? Exactly. Kasi yung analgesic effect, yun yung nag-proof, di ba nasabi ko na noon, kung nakikinig sila, yung analgesic effect, it produced by the brain, yung tinatawag nating endorphin. So, by means of neurotransmitter. So, madalas, pag meron yung pasyente na may problema sila, commonly, yung
nagkakaroon tayo ng analgesic effect. Similarly, yung ginagamot natin, unang-una yung pain, kagaya ng arthritis, kagaya ng may toothache, headache, low back pain, and other pains na meron tayo. So pag tinusok natin yung part na yon, or nung distal, hindi naman tayo part, kunyari, yung part na yun, kailangan may tusok. Pero doon pa rin sa tinatawag nating distal, yung medyo malayo ng konti, naglalagay din po tayo doon ng tusok para whatever the circulation goes on, hindi siya napuputo. So dire-diretso po yung flow ng tinatawag nating chi o yung blood circulation sa katawan. Okay. Doc Mike, eto, kasi dito sa tinagal-tagal ko na nagpo-programa, no, ang isa sa nakita kong medyo hirap na may problema, yung vertigo. Yung vertigo ba na pwede bang magamot ng acupuncture yan? Yes po, kasi meron po tayong mga tinatawag na homeostasis, no? Yung homeostasis, the balances of life sa katawan natin. Meron din tayong type, dalawang klaseng nervous system. Yung it governs by the sympathetic and the parasympathetic nervous system. So yung vertigo is usually ang problema noon is the balancing of yung hindi ka nakakabalanse sa katawan mo, nagkakaroon ka ng hilo o eventually nagkakaroon ka ng nausea and vomiting, ano? Kasi yung balance equilibrium po natin, hindi siya nababalanse. Kung titignan natin kung sino yung sa anong part ng katawan natin yung nagbabalanse, yun pong may tinatawag po tayo ng yung sa tenga natin, yung tinatawag na inner ear, yung meron tayong tinatawag doon na Eustachian tube. Meron dong konting substance o tubig na nagbabalanse. Pag subukan mo ring nagtuturn around ka ng several seconds, nararamdaman mo parang nahihilo ka. So, yun ang indication na hindi balanse yung equilibrium. Yung vertigo ay madalas nagkakaroon sila ng hilo dahil hindi nga balanse yung equilibrium ng katawan. So, pwede yun nagkukos, natitrigger dahil nga overfatigue yung pasyente, kulang sila sa tulog o meron silang insomnia. Pwede mo rin yun ma-relate yung vertigo dahil meron din ang pasyente na migraine or any related to endocrine or nervous system problem po. Oo. So, ibig sabihin, Doc Mike, yung mga ganyan, mga vertigo, mga migraine, mga ilang sessions ng acupuncture yan? Ganito, yung pinaka-basic natin sa treatment, depende sa severity of pain na nararamdaman ng pasyente. Usually, mga 1 to 2 session, okay na yun eh. Pero depende din kasi kung medyo severe o medyo matagal na nilang nararamdaman yung problema nila, it takes time. It could run about 3 to 6 session. Pero hindi naman yun araw-araw. Pwede tayong every weekly or every 15 days yung interval natin. Oo. Pero ganito, Doc Mike, okay, halimbawa, vertigo, no? Kasi ito yung parang very challenging na health concern eh. Halimbawa, nagpa-acupuncture sila sa vertigo, mga 3 sessions, say, ganyan. Tapos ito ba may maintenance ba ito? Say, once a month, once every 6 months, once a year, kailangan kang bumalik for acupuncture sessions? Yes po. I-ano muna natin sila, i-evaluate muna natin yung we have also to get muna history taking kung kailan at paano at kailan nagsimula yung nararamdam niyang vertigo. Kasi yung vertigo naman, hindi naman siya a lifetime na nararamdaman mo yun. No? Nag-cure naman po talaga yun by way of acupuncture. Kaya lang, titignan natin baka yung ginamot mo nga siya, pero yung lifestyle niya hindi naman nababago. So, kailangan din natin i-educate yung patient na yung treatment natin hindi lang talaga nagbabari sa by way of treatment lang talaga. You have to go through with education dun sa patient na para makapag-operate siya kung ano yung iwasan, ano yung dapat gawin. So, true and true. Yung tanong mo kung kailangan bang every other month, yes, it depends din po yun sa severity ng pain. Kung pangalawang session medyo okay na siya, so gagawin lang natin is pwede siya mag-once a month to maintain para hindi masyadong bumabalik yung nararamdaman niyang pagkahilo. Ayan, okay. Eto, Doc Mike, erectile dysfunction, yan ba ay nagagawa ng parang ng acupuncture? Yes po, ang erectile dysfunction, hindi lang tayo didirekta doon sa tusok. Alamin muna natin kasi kadalasan nagkakaroon ng erectile dysfunction. It could be by means of accident or it could be yung accident, yung na-disgrasya tapos natamaan yung lumbar. So nagkakaroon ng mga pagkapunit doon sa mga nerve and muscles doon na part, so hindi nagkakaroon ng erection. Pangalawa, yung problema natin sa pancreas. Dahil diabetic yung pasyente,
So titignan natin kung saan siya doon na nagkakaroon ng problema. It could be of accident or doon sa diabetes niya. So madali pong i-treat po kung diabetes kasi pwede naman natin i-activate yung function ng pancreas kasi yung pancreas naman talaga ang nagre-regulate ng insulin natin at saka yung glucagon. So, matutulungan na po. Any blockages na meron, kasi nagkakaroon ng bara doon sa mga ugat, especially na doon sa, kasi kung erection, kailangan mo ng massive blood flow para tumayo yung ari ng lalaki. Yes. So, nagkakaroon kasi ng mahinang daloy ng dugo at malapot yung dugo ng pasyenteng diabetic, kaya lumiliit yung chance ang nagkakaroon ng erection. Kung meron man, napakadali lang pong lumambot ng ari ng lalaki at hindi siya nagsasatisfy kasi nga eventually wala talagang, kahit yung isip niya, sinasabi niyang he wanted to have it, pero yung physical, yung blood circulation na hindi naman maganda, so hindi na umaabot ng daloy ng dugo doon. So nagkakaroon talaga ng dismay when it comes to sexual intercourse ng mag-asawa. Ayan, okay. Nako, marami pa tayong tatalakayin. Siguro kada linggo, Doc Mike, talakayin natin yung kada sakit, yung nature ng sakit, at paano nakakatulong yung acupuncture doon. In the meantime, Doc Mike, paki-invite. Pero sandali, hindi ka kaya this Sunday magkakaroon ng yung free quantum magnetic resonance check-up courtesy of Doc Mike. Hindi pa yata this Sunday, Doc Mike, ano? Yes po, ang sinabi ko kay Derek at kay Tita Dang na I will be magsisimula ako ng quantum ditong next Sunday, that will be on June 26. Then you start at the following day ng 28 and 29, that would be scheduled for the acupuncture. So, yung mga nakikinig sa atin na gusto mag-avail doon sa quantum analysis natin, so magsisimula po ako ng June 26. Pero andyan naman po si Doc Bunny every Saturday. Nagsisimula na po si Doc Bunny sa kanyang meeting with the patients, kumbaga. So, yung sa akin na lang, so magsisimula po ako ng 26 ng June and onwards na po yun. Ayan, okay. So, Doc Mike, si Doc Mike Fortun, pinapasalamatan natin. Again, siya po ay you are the president right now, Doc Mike, ano? The Royal Institute of Singapore for Naturopathic Medicine, tama ba? Yeah, Naturopathic Medicine, and every third Friday of the month, we also have the seminars with Naturopathic Medicine po. Ayan, okay. Doc Mike, we'll see you soon. Maraming salamat until next week. Sige po, salamat Bangga, and God bless us all. Okay, yan po mga kaibigan si Doc Mike Fortun. Again, kung gusto niyo magpa-check up din sa kanya ng schedules, ang schedules niya sa Pancreas Wellness Center, located po yan sa Marikina, is every Sunday para sa quantum magnetic resonance. And then, ang kanyang acupuncture days ay Tuesdays and Wednesdays. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Berhinia A. Valerio. Sa PUP nagtatrabaho, isang accounting clerk. Ang Krepsi, dati hindi ako uminom ng Krepsi at hindi ko alam nung ako'y nakatikim ng Krepsi. Ang Krepsi ay maganda sa aking katawan. Pag hindi ako nakakainom, hindi masigla ang aking katawan. Kaya, ang Krepsi ay maganda dahil nakatulong sa aking kalusugan. Ilang po ang aking masasabi. Kaya kung kayo gusto nyong masubukan ng Krepsi, magpunta lang kayo sa Star Mall at yun nyo makikita at hindi lang Krepsi ang inyong mabibili doon. Yun lang po. Krepsi, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Krepsi Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krepsi. Bangga, Ruth
Abaw live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Okay, eto na. Naku, napakarami natin talaga. Napakarami natin mga advice. Okay, sabi dito, hindi niya dapat patulan yon, lalo na may sakit ang asawa ng girl. At ang lalaki magkakasala pa sa taas. Dapat siya umiwas doon. Kausapin niya ng maayos ang girl. Sabi naman dito, iwasan mo siya. Baka mamaya may plano siya sa'yo na hindi maganda. Married na siya ang sabi mo, nasa huli ang pagsisisi. Baka mabad karma ka, may asawa na siya at boss mo pa ang babaeng yan. Sabi ni Bernardo Carpio. Okay. Good evening, si Antonino ito, taga Masinag. Pwede ba ang Krebsy ang asawa ko? Buntis siya 7 months. Pakibati na lang sa mga anak ko. Andoy at Naning Rojun. Yes. Pwede sa kanya, ang sabi ni Doc, sandali ha, 6 months, the 6 months na buntis ang babae, pwede na siyang mag-Krebsy. Ayan, okay? So, pwede na siya mag-Krebsy. Good evening, Pangga. Anong spelling ng Krebsy? Maraming salamat, Ruel, sa pagpapaalala. Ang spelling po ng Krebsy ay K-R-E-B-B-C. Again, K-R-E-B-B-C. Okay. I'm Chana Cruz of Tabon 2, Aldana Velasquez Compound, Las Piñas City. Ang payo ko po, siguro ay dapat mag-open up siya sa kanyang mister, sa kanyang nararamdaman, or mag-consult sa doctor or marriage counseling to help the marriage be intact. Kahit may konting problema sa sex life, silang mag-asawa. Good evening, Pangga. Regarding dun sa letter sender, kung naguhubad man sa harapan niya ang landlady niya, marahil nga inaakit siya nito. Papatulan niya naman agad. Kausapin niya, bakit niya ito ginagawa? At least patulan man niya ay malinaw. Ikaw talaga. Keso naman lumabas na rape yan, mahirap na. Thank you, Pangga. God bless. Violi ng Quezon City. Good evening po. Ang payo dun sa lalaki, huwag pansinin yung babaeng naguhubad sa kanyang harapan. Sigurado naman may asawa ka na rin. Maawa ka sa asawa ng babae na may sakit sa puso. Lalaki ka rin at ayaw mo rin na mangyari sa'yo. Kawawa naman yung asawa ng babae. Good evening, Miss Pangga. Para sa akin, hindi niya dapat pakialaman ng boss niya kasi may asawa yon. Pag pinagbigyan niya yon, paulit-ulit na nilang gagawin yon. Maawa siya sa asawa ng boss niya. Baka sa sandaling ligaya, makarma siya ng todo-todo. Kung binata siya, maghanap siya ng walang sabit. Masarap mabuhay ng wala kang inagrabyadong tao. Salamat po. Good day, Ma'am Ruth. Kung single ako at wala ang girlfriend, pagbibigyan ko si Ma'am kung maganda siya at hindi malalaman ng iba at hindi ko kilala yung husband niya. Sa may heart problem, Ma'am Ruth, ang alam ko ay aalalayan lang sa pumping at pace para makakope yung heart. Salamat. June Baltazar. Okay. Mas lalaki ang problema. Okay, sandali lang. Hello, Pangga. Ang suggestion ko ay sabihin niya, in Jesus' name. Sabi nga sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Huwag siyang magpatalo sa kamunduhan. Pagsubok lang yan. Umalis siya kaagad at lumayo. Kung hindi niya kaya na sabihan ng amo niya, sulatan niya tumingin ng payo sa mga experts o kaya sa doktor. Mas lalaki ang problema kung papatulan niya ang kanyang amo. Sabihin niya sa kanyang amo na kumonsulta sa doktor regarding sa kanyang asawa. Lapitan mo siya, damputin mo, saplot niya, tapos saka mo itakip sa hubad niya katawan bago mo siya kausapin ng masinsinan. Paliwanagan mo siya ayon sa taliwas niyang gawa. Tandaan mo palagi, panandali ang kaligayaan lang yan, pero habang buhay naman kasalanan sa asawa mo at lalo na sa Diyos. Good evening, Ma'am Ruth. Okay, Ang maipapayo ko kay Donnie ay wag na niyang patulan ang boss niya at lalo't alam niya na may asawa ito at may sakit pa para po hindi siya matukso. Ilagay niya po ang sarili niya sa kalagayan ng asawa ng boss niya. Isipin niya kung anong mararamdaman niya kung sa kanya gawin ang girlfriend o asawa niya ang gagawin niya. Tapos ipagdasal na lang niya yung boss niya para hipuin ng Holy Spirit. Jenny Domingo ng Taytay. Ayan, okay. I don't think that having sex or making love per se will affect someone's physical health in a negative way, even if that someone has a health problem, such as, for example, a heart problem or any other medical condition. If the parties involved treat each other as a human person, talk with each other first about themselves, about what they can expect, want, and can do, pati na rin ang limitasyon. Regarding their making love as a give and receive activity, not just a physical activity, but an activity that should reassure that someone is valued for she is, not just for how good he or she is in bed. Good evening, Pangga. Ang payo ko kay Texter
malamang kulang ang kaalaman ng asawa ng babae niyan sa sex, lalo na kung paano paliligayahin ng sex partner. Payuhan mo siya na ipagtapat sa mister niya ang problema at gumawa sila ng paraan para ma-enjoy nila ang sex tulad ng panonood ng sex film. Sabihin din niya kung paanong romansa ang gusto niya at habaan ng foreplay. Huwag niyang patulan, baka pareho lang silang magsisi. Uy, Nato ng Diliman, Quezon City, how are you? Good evening, Pangga at Doc Mike. Telepono ni Doc Mike, ipapacheck ko misis kong with vertigo. Ganito na lang po, yung iti-text na lamang po namin sa inyo yung telepono ni Tita Dang para kayo, siya po ang magtatanong, okay? Para sa akin, huwag mong patulan si ma'am kasi may asawa na yan at may sakit sa puso at masama makipag-sex ang may sakit sa puso kasi lumalakas ang tibok ng puso. At yan pa ang sanhi ng pagkatigok. June Abulag ito ng Cainta, Rizal. Magandang gabi po, Ma'am Ruth. Okay. Masugid po ninyo akong tagapakinig. Joey Alea, taga Block 8, Lot 10, Country Homes, Bagong Silangan, Quezon City. May papayo ko lang bilang lalaki, hindi po ako mag-iinit o magnanasa kahit po magubad siya kasi po, iisipin ko ang aking pamilya at ang kanyang asawa. Hindi po ako makatutulong kung papatulan ko siya para lumigaya. Papayuhan ko siya na ipacheck up ang kanyang asawa kay Doc Bunny at uminom ng Krevsi. Parang gusto mong manalo para maging kondisyon ng katawan niya ng kanyang asawa para maging successful. Happy ang kanilang sex, married life para lumigaya ang kanilang pagsasama. Hindi sapat na humanap ng iba. Good evening, Pangga. Okay. Oo, ang sagot ko sa tanong na nakaka-apekto sa sex ang may sakit sa puso. Kasi too much excitement ay pwedeng ikamatay na may sakit sa puso. Ngayon, ang pwedeng ipayo ko sa letter sender, umiwas na lang siya. Kaya kung mahal niya ang sarili niya at kung may respeto siya sa boss niya, ay huwag niyang patulan. Okay. Mamimili na rin tayo dito, kasi mayroong mga taga San Mateo Rizal, baka pwede na nating mapanalo ito, Tita Dang, dun sa ating contest para makapapanalo ng yung mga taga Cainta Rizal, mga Taytay Rizal na nagte-text sa atin. Tita Dang, siguro na lang dito natin kukunin yung winner natin ng free quantum magnetic resonance checkup at ng free detox. So, mamimili na lamang po tayo dito, Tita Dang, pasensya na. Okay. Bago tayo magpaalam, dito muna tayo sa ating Rosy Peel para dun sa mga nagtatanong at naghahanap ng Rosy Peel. Effective din po ba ang Rosy Peel sa whitening? Nag-take na kasi ako ng gluta pero wala namang effect sa akin. Ilang capsule po ba ang dapat i-take ko sa Rosy Peel? Okay. Ang ganda po kasi ng Rosy Peel, ganito po. Ang glutathione kasi, okay, kung walang effect sa inyo, mag-Rosy Peel na lang kayo. Ang effect po ng whitening nito ay from the inside. At maliban po dyan, marami pong mga health benefits pa ang Rosy Peel. So, hitting two birds with one stone. Hindi lang pampaputi, pero pampaganda, pampalakas, pampalusog ng katawan. Ako, I take Rosy Peel once a day. So, with food po ang take ko. Nakabili po ako ng Rosy Peel, ilang weeks po bang aantayin bago mag-clear ang pimples? Madami po kasi ang pimples ko sa likod. At usually, depende po kasi ito sa metabolism ninyo, no? So, tsagain nyo lang. Ibig sabihin, yung iba ho kasi parang 1 week, yung iba 2 weeks, yung iba 1 month. Pero tsagain nyo lamang po na mag-take kayo araw-araw ng Rosy Peel. Kung medyo matindi ang mga pimples ninyo, ang ina-advise ni Doc Bunny before ay two capsules muna kayo per day habang malala yung pimples ninyo. So, 2 capsules per day po ang pag-inom ng Rosy Peel. Hindi po sabay yun magkahiwalay pong oras ang pag-inom ng Rosy Peel. Nagsisimula ng mga fine lines sa gilid ng mata ko. Paano po makakatulong si Rosy Peel na ma-prevent ito? Ito magandang tanong. Ang Rosy Peel po kasi dahil 4 na kamyas, bignay, guava at bubot na strawberry, lahat po ito ay mayaman sa vitamin C. Okay, ito po, sasabihin ko sa inyo. Dahil sa aking kagustuhan, syempre, pag tayo nagkakaedad na, etc., tayo nagre-research ako ng mga serum, ng para sa collagen. Alam po ba ninyo kung ano ang main ingredient para sa collagen formation? Vitamin C. Okay. So, yung vitamin C na yan, imbis na bumili po kayo ng vitamin C na nabibili nyong mumurahin, okay, na hindi natin alam ang kalidad, mag-Rosy Peel na lang po kayo dahil ang vitamin C content ng Rosy Peel ay pagkataas-taas dahil po sa mataas na vitamin C content niyan, yan po ang magkakaroon ng collagen formation. Kaya po nagkaka-fine lines yan dahil bumabagsak na po yung collagen ng ating mukha habang tayo po ay nagkakaedad. At dahil sa stressful living, sa pollution po natin ngayon,
bumabata po yung edad natin. Ibig sabihin, kahit 25 years old, yung collagen po natin nagsishrink na, bumababa na dahil sa sobrang pollution. Ang rosy pill po ay bukod sa maraming vitamin C, ito po ay antioxidant, kaya maganda sa katawan. Sa pamamaraan yan po ang makakatulong sa inyo ang rosy pill. So, kung may mga katanungan pa po kayo sa rosy pill, ito pong hotline number nila, lalo na yung mga nagte-text sa atin in the past na wala na daw po rosy pill dun sa mga areas nila, dito po ninyo i-text 0932-856-0795. Again, ang Rosy Pill hotline number 0932-856-0795. Meron po silang promo pack of 30s, makatitipid kayo ng 30 pesos. Available po yan sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Pakilike din po ang kanilang Facebook page, Rosy Pill. Available din sa Rose Pharmacy, South Star Drug at St. Joseph's Drugstore. Ayan, okay. Pangga, sabi ni Tita Dang, nininervyos daw si Aling Teresa. Hayaan mo, kunan na lang natin siya ng video testimonial, Tita Dang. Yung question and answer. Siguro ang maganda, videohan natin sa Pancreas Wellness Center, kasama ako. Ako ang bahalang mag-i-interview para hindi sila nininervyos. Ako nang bahala. Para sa mga katanungan, para sa schedules ng mga clinic at kung ano ang detox, ano ang acupuncture, pwede po kayong mag-text kay Tita Dang sa Pancreas Wellness Center, pati ang kanilang exact address. 0905 si Tita Dang, 200-2217. Again, 0905-200-2217. At ang globe number ni Tita Dang, 0932-305-8717. Again, 0932-305-8717. Dun sa mga nag-text sa atin ng advice, maraming salamat po. Mamimili po kami ng mananalo. Ite-text po kayo ng Pancreas Wellness Center kasi kukunin po sa inyong exact address, ang contact number po ninyo dahil papadalan po kayo ng 30 capsules of Krebs. At dun sa mga taga-Kainta, Taytay na nag-text, kung kayo po ay mananalo at napili ng QMR at saka ng free detox, ite-text din po kayo, okay? So maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin hanggang sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ay magbabalik bukas. Kasama na natin si Doc Bonnie Bernardo. Moni Banyes, Engineer Moni Banyes, maraming salamat sa iyo, Mon. And Miss Krista de Dios Krista, again, maraming salamat sa pag-assist sa aking programa. And magandang gabi po sa inyo lahat. Hanggang bukas po muli. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ